Sa gubat, tumira sina Rama, Sita at Lakshmana nang ipatapos sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Sorpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa. Hindi maaari! Sabi ni Rama. May asawa na ako! Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Sorpanaka. Nagsilos ng gusto si Sorpanaka sa galit nang bigla siyang naging higante. Nilundag siya ni Sita para patayin pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Sorpanaka. Sa pagdating ni Lakshmana, Sige, patayin mo siya! binunot ni Lakshmana ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Bumalik sa kaharian si Sorpanaka upang isumbong kung ano ang ginawa ng dalawa sa kanya. Sino may gawa nito? Sigaw ni Ravana na makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Sorpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitan daw niya, tinagpas ng isang prinsipi ang kanyang ilong at tinga. Tulungan mo ako, Ravana. Biyagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipagiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at ugis. Nang malaman ni Marisa na sina Rama at Lakshmana ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritsa. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmana para hulihin ang usa na puno ng mamahaling ginto ang sungay. Baka higanti rin yan. Paalala ni Lakshmana. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit anong mangyari. Bili ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Matagal na naghihintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmana na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan. Sabi nito. Ilang oras pa sila naghihintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis. Si Lakshmana kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Nasaktan si Lakshmana sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala siyang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng kulay kahel na ruba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin, gagawin kitang rina ng langka. Sabi ni Ravana. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlalaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmana. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Ipinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Bumalik na sina Rama at Lakshmana nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Lanka. Sabi nito bago mamatay.
Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higanti sa langka. Dinala ni Rabana si Sita sa langka, ang kaharian ng mga higanti at demonyo. Mahalin mo lang ako at bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan. Pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang langka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay, pero mas maraming higanti ang bumagsak, napugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Rabana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Rabana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante na makita nila patay ang kanilang pinuno. Umiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.